guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Oh, layo. Six of Pentacles. Ano kay generous na person. Pagdating sa relationship ay giving. Kahit sa ibang tao siguro matulungin ka. Nagbibigay ka pag may sobra, pag meron kung sobra-sobra o pag may sobra na sa pangailangan mo nagbibigay ka. Ganon. Hindi ka gahaman pagka ganyan. Pagdating sa relationship naman, marunong ka mag-balance sa relationship. Yung meron equal give and take. Hindi ka kasi selfish pagka ganito, Six of Pentacles. You know how to give and to receive also. Ano pa? You know how to give love and to receive love. Even affection, even gift, ganon. Hindi ka unfair pag mga ganyan. Kasi may timbangan pati oh. Ano pa ang energy mo ngayon? Two of Pentacles in reverse. Hindi ka na nagja-juggling. Hindi ka na yung parang you're on your mind na nagdadalawang isip, na nakukonfuse, na nalilito, na nagkakaroon ng doubt, na you can't able to make a decision or exact decision or conclusion. Parang ganon, na parang natingga ka, nag-juggling ka, ganon. Na pagkaganyan kasi guys, yung energy mo, parang na-stuck ka din yan eh. Na hindi ka makapag-decide. Parang wala kang ganong nagagawa. Parang hindi ka ganun ka-productive. Kunwari ay parang yung nakaupo ka madalas na you're on your mind ka, nag-iisip ka ng mga wala na mga kwenta-kwenta, mga ganun. Ibig sabihin may influence yun sa isipan mo na halos wala kang nagawa, no? All day. Halos wala kang nagawa. Para hindi ka naging productive. So, hindi ka na ganun. Na halos wala kang na-create na pera. Na parang pinapa-clouded din yung isipan mo yun eh. Na yung natutulala ka lang kaisip, kakaway pati. Ganon. Na halos wala kang nagawa pagka ganyan. At alam niyo yung nagja-juggling, yung ganon. Hindi ka na nagja-juggling. So ano pa ang energy mo ngayon? Clear yung mind mo, sharp yung mind mo. At you are courageous, so with the color blue. Alam mo kung ano yung totoo, katotohanan, no? Aware ka na sa kung ano yung totoo. Kaysa sa budol, kaysa sa fake. Sa fake, no? Alam mo na yung truth from false. Alam mo na yung trap ng iba, ng enemy. Alam mo na yung ginagawang deceit ng iba. You're aware na. Kasi you're intelligent. Natuto ka sa experiences mo, sa experiences ng iba, sa advice ng iba, sa sinabi ng iba. Alam nyo guys, yung pag-share ng iba, no? Na
na ma-experiences nila para makaiwas kayo sa sa kapahamakan o sa mga traps ng enemies, ng evil, ganyan, ay malaking bagay yan para hindi kayo mapasok sa kanilang trap, para hindi kayo mabiktima, para hindi na kayo madali pa. Ganun, di ba? Malaking bagay yung aware ka na para hindi ka mapasubo, hindi ka mapasok sa kanilang trap, para hindi ka maging biktima. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Body and mind. Ay guys, ito walang reversal naman to. Pag ito yung deck na ginamit ko na. Powerful, strong yung personality mo, strong yung chakras mo, and powerful as well as connected yung isip mo. Alam mo yung walang blockage sa connection ng isip at damdamin mo. At nagkakaisa sila, ganon. They're one, they're united, ganyan. That's why you're strong kasi hindi nagkukontrahan yung isip at damdamin mo. And also, parang clear yung flow ng energy sa body and mind mo. Parang yung information na sinesend ng isip mo sa damdamin mo, sa katawan mo. Kunwari, yung sinesend ng isip mo na abutin mo yung bote, no? Kunwari, mabilis mong abutin yon. Ganon yung bote. Kasi walang blockage Alam mo yun? Tapos hindi ka nagiging makalimutin pagka ganyan. Hindi ka yung parang clouded yung isipan mo. Oo nga, clear nga yung isip mo. At yung signal ba na sinesend ng isip mo sa emosyon mo, gano'n din yung emosyon mo na signal or message na sinesend ng emotion mo sa isip mo o ng isip mo sa emosyon mo ay mabilis no na natatanggap ng isa't isa, gano'n. At hindi sila nagkukontrahan. May unity sa isip at katawan mo, gano'n. Kunwari may inuutos yung isip mo sa katawan mo na ganito ang gawin mo, sulat ka, mabilis mong gawin yun. Ganon. Ano pa? O kaya ay pag mag-compute ka gamit yung isip mo, klaro yung isipan mo niyan. Madali mo mag-compute. Kung kayo minsan ay mahirap mag-compute, no? Magtaka kayo minsan mahirap mag-compute gamit yung isip kasi clouded yung isipan mo. Pagka ganun. Kasi may mga blockage, may mga influences. Ganon yun, guys. Hindi clear yung isipan. Pero pag clear yung isipan, wala nagka-clouded sa isipan mo, ang daling mag-compute kahit isip lang, madali, mani-maniin mo lang, di ba? So, ano pa ang tungkol sa iyo ngayon? Ano ba nangyari sa buhay mo ngayon? Eight of Cups. May lumalayo. Ikaw ba itong lumalayo na yan? Eight of Cups. Hindi. Hindi ikaw yung lumalayo. May lumalayo sa iyo. Ano itong lumalayo sa iyo? Hindi ikaw yung lumalayo, edi may lumalayo sa iyo. Ay, nagpapatingga sa iyo, guys.
Yung, yung nagpapa-juggling din sa'yo. Oh? Yung naglilimit ng kapirahan mo. Yung gumagawa ng scheme. Hindi. Yung nagpapa-clouded ng isip mo. Yun na nga eh. Yun na yun. Yung nagpapa-clouded ng isip mo at yung nagpapatingga sa'yo. Yung nagpapa-juggling sa'yo. Yun ang lumalayo sa'yo. Kaya, naka-recover ka na from this situation na parang na nag-juggling ka. Lumalayo yan sa'yo. Ano ba to? Yung lumayo sa'yo. Tao ba yan? Tingnan nga natin. Tao. Tao yan siya. Lumalayo. Ibig sabihin, tumatalikod. Umiiwas na siya. Lumalayo. Bakit siya lumalayo sa'yo? Kasi hindi ka niya kaya. Kasi hindi ka niya kaya. Hindi ka niya kayang kontrolin. Hindi ka niya kayang patinggahin. Bakit pag pinagpatuloy niya, pag hindi siya lumayo, ma-deadball siya? Deadball talaga na eh. Tingnan natin. Hindi naman. Ano yun? Maliban sa matalo. Kasi hindi kanya kaya eh. Mapahamak lang siya. Ganun. Pahamak. Oo, mapahamak lang siya. Pag hindi siya lumayo. Pag hindi siya umiwas. No? Ayan. Dahil yung ginagawa niya against you, bumabalik ba sa kanya? Tingnan natin. Kaya pala. No? Sa kanya pumapasok. Sa kanya tumatama. Bumabalik sa kanya yung mga atake niya sa'yo, yung mga sinisend niya sa'yo. Para mag-juggling ka, bumabalik sa kanya. Kaya lumalayo, tumatalikod, umiiwas. Ano pa ang energy mo ngayon? Let's see. Hi guys. Risk taker. Nag-uumpisa ka ng path eh. Na hindi mo pa natahak yung path na yan. Pero fearless ka na tahakin yung path na yan kahit hindi mo pa nasubukan na tahakin yung path na yan. Kahit hindi mo pa naumpisa and kahit hindi mo pa alam kung ano yung nandyan sa path na yan na tatahakin mo. Or opportunity man yan na i-grab mo. You're willing to grab that opportunity. Kunwari, sa career, no? Ganon. Or sa love life. Ano pa? You are brave. And you're starting a fresh start. Kasi color green. Oh. And makikita sa'yo na positive ka. Na parang wala ka talagang takot na positive ka pa. And nandun yung excitement sa'yo. Sa umpisahan mo na yan. Kung ano man itong umpisahan mo. O inuumpisahan mo na ba yan? Inuumpisahan mo na yan. Yes, inuumpisahan mo na yan. Yung path na yan na lakbayin. Or ngayon ka lang ba nag-umpisa sa path na yan? Ewan ko kung path ba yan. O kung ano man yung inumpisahan mo. Ngayon pa lang, nag-umpisa ka. O maybe career path or journey, ganon, yung inumpisahan mo. Hindi ka nakakaramdam ng fear or yung naging afraid ka ba? Hindi. Ano pa ang
Papasok sa'yo. Three of Wands in reverse. Yung wala nang waiting na mangyayari. Wala nang waiting. Yan ang papasok sa'yo. Maybe it's a connection na nag-antay ka, or yung inaantay mo, hindi mo na kailangan mag-antay pa na matagal. Tapos na yung pag-aantay mo. Tapos na yung pag-aantay mo. Yes. Kasi, ano ibig sabihin nito? Baka may darating na. Kasi, hindi na matutulog. Hindi na patulog-tulugan ng tao na yan. Connection nyo ba ng person mo yan? Oo. Na magkakaroon ng reunion with the Three of Cups. Dahil hindi na siya magpatulog-tulog pa yung parang makampante na lang, na makontento na lang, na mag-relax, na walang gagawin. Hindi na siya ganoon. Ibig sabihin, kikilos na to. At hindi na siya dapat magpatulog-tulugan pa, yung patulog-tulugan yung connection nyo. Kailangan niya ng kumilos. Parang, ano ba yan? Gugulo ka sa isipan niya? Gugulo ka na sa... Hindi. Kikilos na yan siya. Kikilos na yan siya pagka ganyan. Para makipag-reunite. Oh, yes. Para makipag-reunite sa'yo. There's a reunion here. Pwedeng past person mo kasi reunion. Or else ay you will celebrate, no? Pwede ding celebration to kasi para nag-celebrate. O yung maging happy kayo na magkasama na, ganon. Pwede din ganon. Oh, it's time for this person na ipaglaban ka. Na kung merong humaharang o gusto makipag-agawan ay kailangan ipaglaban ka niya. Kailangan niya makipag-agawan. Kailangan niyang maging matapang na ipaglaban ka, na mag-take na action kahit may hadlang pa. Alam mo yung gano'n. Kailangan niyang maging courageous din, maging matapang, maging competitive para mangyari na to sa inyo. Itong Three of Cups. Sino ba yung person na yan na kailangan niya nang mag-take na action? Na darating na to sa'yo. Knight of Wands in reverse. Impatient. Aggressive. Impatient siya. And reckless. More clarification with the Knight of Wands energy niya. Impatient na mag-effort. Alam mo yung impatient? Yung parang hindi makapag-antay. Parang kulang sa pasensya. Parang, ano yun, nagmamadali siya na mag-effort na sa'yo. Uy, oo, guys. Kaya nagiging impatient. Nagmamadali siya na mag-effort na sa'yo continuously. Na put na ng hard work. Ganun yun eh. Na pwedeng yung makasama ka na pati niya. Yung mangyari na to, yung Three of Cups na to, reunion or you will be together, na masaya na kayo together, ganyan. Oh. Ano yung feelings netong Knight of Wands in reverse na yan sa'yo? Seven of Pentacles, upright ba to? Palang pa yan eh.
In reverse siya. In reverse. Alam mo yung hindi na siya nag-aantay. Hindi na siya willing na mag-antay na kung kailan magkaroon ng growth sa inyo. Instead, nagiging impatient siya na mag-take na ng action sa iyo. More clarification with the Seven of Pentacles in reverse. Hindi na nga siya makapag-antay, nagiging impatient siya na makipag-usap na sa iyo. Na magkaroon na ng collaboration, pagtutulungan sa inyo, na magkaroon na ng pag-uusap sa inyo, na ayaw niya na mag-antay pa. Gusto niya na mag-take na ng action. Nagiging impatient na nga siya eh. Nagmamadali na siya eh. Gusto niya na mag-take na ng action. Gusto ka na niyang kausapin, no? Ayaw niya na yung tenga, yung connection niyo. Ayan. Bakit naboboring siya sa buhay niya without you? Hindi naman. Hindi naman siya naboboring siya. Kundi dahil nahihirapan siya. Kasi clarified by Eight of Swords. Hindi siya nahihirapan siya. Kundi nagdurusa ba siya? Pag wala ka sa buhay niya, pag wala communication sa inyo, nagdurusa siya. Hindi lang nahihirapan, kundi nagdurusa siya, guys. Pag walang communication sa inyo, pag walang, alam niyo, walang growth, walang, alam niyo, tenga yung connection niyo, o nagdurusa siya. Ano pa? Ang, nais sabihin sa'yo ng person na to na si Knight of Wands in reverse na yan. Queen of Swords. Siya ba to? Sa nais sabihin sa'yo? Yes. Na may self-love na daw siya. May self-worth. At klaro na yung isipan niya. Ay, may ibon, no? More clarification with the Queen of Swords. Na nagmatigas siya, na naging cold siya. Na naging cold siya, nagmatigas siya. Dahil may self-love siya, may self-worth. Dahil ano? Ano daw ang dahilan? Bakit naging cold siya, naging unemotional daw siya? Kasi ang gusto niya, yung relationship na nag-grow continuously. Ayan. Ayaw niya ng connection or relationship na parang parang hindi seryoso, gano'n. Ayaw niya ng relationship na parang hindi seryoso. Bakit anong tingin niya sa'yo na hindi ka nagsiseryoso sa relationship? Lalo kung nakarelasyon mo yan. Oo, yun ang tingin sa'yo na parang hindi ka nagsiseryoso sa relationship. Kaya, naglagay daw siya ng healthy boundary. Yun ang tao na to. Kaya naglagay daw siya ng healthy boundary kasi may self-love siya, may self-worth. Kaya nagmatigas. Dahil ang gusto niya sa relationship, yung seryoso. Hindi kaya clouded yung isip ng person mo na to? At baka may nang-impluensya? Clouded nga. Naging clouded yung isipan niya. Na misunderstood ka niya dahil may nagpa-clouded sa isip niya. Na para isipin niya na hindi. Dahil clouded lang talaga yung isipan niya. Kung kaya iniisip niya na hindi ka seryoso, na misunderstood ka niya, kahit pa seryoso ka sa kanya, ay ganun yung kaniyang pag-iisip at that time.
Ano naman ang gusto pang sabihin sa'yo ni Knight of Wands in reverse? Parang napuruhan ata ako ng palipad hangin doon. Sa labas kanina. Parang nahilo, guys ba? Matralis. Ten of Wands. Ang bigat-bigat daw ng dala-dala niya. Parang may baggage siya ba? Ang bigat. Dahil, anong tingin niya, hindi ka seryoso sa kanya. Kaya ang bigat. Ay. Hindi. Dahil ang tingin niya, hindi mo siya gustong-gusto. Kaya ang bigat. Hindi. Dahil hindi siyang wini-wish mong makasama. Yun ang tingin niya. Hindi. Bakit ang bigat? Kasi merong 9 of cups eh. Bakit daw ang bigat na naramdaman niya? Bakit ang bigat daw ng dala-dala niya? Dahil hindi nagtagumpay. Ang meron kayo noon, for sure. O kung may balak to para sa inyo, hindi nagtagumpay. Kaya ang bigat ng dala-dala niya, parang dinibdib niya, parang alam yung pinroblema niya, ang bigat ng dala-dala niya. Maaari nag-overthink yan kasi hindi nagtagumpay eh. Oo. Hindi nga nagtagumpay, hindi nag-succeed. Ganon. Parang hadlangan, naharangan. Dapat ay try and try lang, no? Until you succeed, di ba? Lalo na't kung nagmamahalan naman kayo. Ano ang may plano na ba to? Itong person mo sana na to sa iyo? Sa inyong dalawa? Wala. Pero mayroon na siyang mga balak sa inyong dalawa sana. Kaya meron siyang balak sa inyong dalawa sana. Pero hindi lang daw nagtagumpay, kaya ang sama ng loob niya, ang bigat ng dala-dala niya, ang bigat sa kalooban niya, o baka nag-overthink yan, stress, ng problema, ganun. Kasi hindi nagtagumpay. Ano ang nais niya iparating sa'yo ni Knight of Wands in reverse pa? Ay. Gusto niya mag-umpisa kayo na magsama na. Sa isang bahay, may bahay dito. Kaya magte-take daw siya ng action. Kahit na parang may ahas, ayan, may ahas na gustong pumigil, na mag-take siya ng action, ayan, ay, alam mo yun, nag-umapoy siya, so driven siya, and willing talaga na mag-take na action na, para mag-umpisa na kayo magsama. Goal niya to na magsama na kayo sa isang bahay, para bubuo na kayo ng pamilya, para mamuhay na kayo ng kumpleto, at magkaanak kayo kung wala pa kaanak. And then, kayo mamuhay kayo ng prosperous, at masaya kayo together. Ayan. Ano ang goals mong mangyayari na? Yung makapunta ka sa ibang lugar, sa malayong lugar, yung makapag-travel ka, matuloy ang pag-travel mo, o lalo kung may binabalak na mag-travel, o may pupunta ka sa ibang lugar, sa malayong lugar, ganun. Yun ang matutuloy na, yun na yung mangyayari na goal mo. O baka doon ka na pupunta sa lugar ng person mo, yun na yun. O kung ano man yan. O kung nag-apply ka abroad, matutuloy na siya. Pwedeng ganon.
Basta may pag-travel na, mag-succeed na yan. Walang maging blockage yan. At ano pa, ang magiging buhay mo. Birds. Ay, titira ka sa place na madaming ibon. Na may madaming ibon. Ayan. Ayan. Na maririnig mo yung mga tunog ng ibon doon. Madaming ibon sa place na yan. Na titirahan mo. Or basta, or maybe, you will leave or relocate or migrate on a place na ganito, na madaming ibon. At marelax ka talaga. At kahit sa tunog pa lang ng ibon, no, na for sure malapit to sa mga may sapa, parang may sapa dito. At mapuno na lugar. Malapit sa ilog, ganyan. Kasi parang sa ilog yung stone. Ganyan. Birds. Ano pa? Ang magiging buhay mo pag ito'y napangasawa mo, si Knight of Wands in reverse din. Anchor. May stable. Kagaya ng angkla ng bangka or barko, di ba? Yan yung nilalaglag nila para mag-steady yung barko dyan sa place na yan, sa lugar na yan, na nilaglagan nila ng angkla para hindi matangay ng alon. So, hindi ka na matatangay ngayon ng alon. Maging stable, maging secured ka. Hindi ka na matatangay ng mga problema, agos ng buhay, ganun. Maging secured and stable ka. Hindi ka na, alam mo yun, natatangay-tangay, ganun. Hindi ka na yung parang, unstable, ganyan. So, ano pa, ang mangyayari sa buhay mo, you will feel secured yan pagka ganyan, kasama siya, and stable. Ano pa, yung magiging buhay mo, kasama ito si Knight of Wands pag yan ang napangasawa mo. Tingnan natin. Ay, mukhang ma-in love talaga kayo sa isa't isa. Full of love, no? Oh, 24 equals 6 yan sa numerology. Full of love. And stability with a number 4. And emotionally fulfilled ka with a number 2. Ganon. Maging ganon kayo both sa isa't isa. And with the number 6, there's harmony and balance between the two of you. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading.